Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawin ko na finally yung initial review ko dito sa sapatos na pinadala sa akin ni Chowdan. Ito yung Chowdan TG 1.0. Na-receive ko to around September 30 pa. At dahil nga po medyo naging busy ako sa training para dito sa Baguio Marathon. At noong time po kasi nun pa-tapering na po ako. Kaya hindi ko po siya ganong nagamit sa mga long run na mahaba. Nagamit ko po siya sa easy pace na takbo, recovery run, at mga konting speed session lang po nung panahon na yon. At kaya po ito ngayon, after na po nung race natin sa Baguio, nakapag long run na po uli ako kahapon, around 22 kilometers. All in all, ito pong sapatos na to ngayon, meron na po itong kulang-kulang 100 kilometro. Kaya sa tingin ko po, enough na po yung experience ko sa paggamit ng sapatos na to para mabigyan kayo ng patas at magandang initial review. Ito pong sapatos na Chowdan TG 1.0 is considered is max cushion shoe na sapatos. Ibig sabihin, mataas po yung stock height niya. Meron po siyang 35mm na stock height sa forefoot at 42mm na stock height sa heel. Ibig sabihin po na exceed niya na yung minimum stock height na masasabi natin na legal. Ka-level niya na yung mga Super Blast, yung Adidas Prime X, gano'n na po yung category ng sapatos na to. Ito po ay daily trainer na sapatos. Wala po itong carbon plate. So ngayon, simulan na po natin yung initial review ng sapatos na to. Itong TG 1.0, sabi ko, ito ay parang fusion ng dalawang sapatos na daily trainer ni Chowdan. Yung Chowdan Wind 3 TR at itong Chowdan DS2. O, tingnan natin kung bakit ko nasabi na fusion siya ng dalawang sapatos na to. O, bago ang lahat, itong sapatos na to, tumitimbang to ng around 250 grams yung US size 8. Hindi po magkamuka yung kanan at kaliwa. Pangkaraniwan po sa mga sapatos, magkaiba po sila ng weight. At dahil nga po ito ay max cushion shoe na sapatos at daily trainer, ibig sabihin maraming padding, makapal yung midsole at yung outsole niya, sana at dahil trainer is marami siyang rubber outsole. Kaya medyo mabigat itong sapatos na to, pero ganun po talaga yung pangkaraniwan na timbang pagdating sa mga max cushion shoe na sapatos. Bakit ko nasabi na yan ay kombinasyon ng Wind 3 TR at ng DS2? Ito po yung Wind 3 TR at ito po yung Chowdan TG 1.0. Sa upper material, magkahawig po sila mula tang, kung paano tumakbo yung lace niya. Ayan. At yung upper material, ang pinagkaiba lang po ay single mesh upper po, yung upper material na nakalagay dito sa TG1. Ayan. At isa pa pong pagkakahawig nila ay yung Kung Fu Pro na midsole. Magkamukha po sila ng ginamit na midsole. Ito po ay Kung Fu Pro, ito din po ay Kung Fu Pro. At masasabi ko po na pareha sila ng density ng foam na ginamit dito sa dalawang sapatos na ito. Ang pinagkaiba lang po, mas makapal itong midsole nito, kaya mas bouncy po at mas komportable yung pakiramdam nun dito sa TG 1.0. Ito nga po palang Wind 3 TR. Nagamit ko na po ito sa isang official na marathon. Actually, 44 kilometers pa nga nung minsan nag-pacer ako. At sabihin na natin na sub 5 po yung oras, hindi naman yun ganun kabilis, pero still, nagamit ko po siya at wala naman po ako naging problema dito sa Wind 3 TR kahit sa isang full marathon na event. At ito naman po yung Chowdan DS2. Saan naman silang dalawa may pagkakahawig? Para sa akin, yung fit, yung sukat ng sapatos, yung pagiging roomy ng toe box nila ay magkamuka. Kaya kung nakagamit ka na ng DS2, alam mo na kailangan mo mag-adjust sa sizing. Dalawa po talagang size 8 ako. Pero dito sa DS2, malay po itong DS2 na to para sa akin, pwede po ako mag 7.5. At hindi lang naman po ako naka-experience doon. Yung ibang mga co-runner ko na kasama sa team, umorder din sila at yun nga, nag-adjust din sila ng half size down para sa sizing nila. Kaya ito po, masasabi ko na same. Dahil ito po, nakalagay po talaga dito ay wide. Kaya tingin ko papasok din po sa akin yung 7.5 na TG 1.0. At isa po sa pagkakamukha nila ay yung parehas na wide base. Ibig sabihin, malapad po parehas ang base nila. Ayun, no? Talaga pong wide parehas. At pag pinagsuklob nyo po, talaga pong magkasinlapad sila ng base. Ayan. Kaya para po sa akin, yun nga, ko, para tong pinagsamang Wind 3 TR at Chowdan DS2. Wind 3 TR, alam nyo naman po na habi ko, yun yung isa sa pinaka-paborito kong daily trainer netong taon na to. At yung isang Wind 3 TR ko po na pula, alos lampas na po 300 kilometers yun. At yun nga,
buti pinadalan tayo ulit ni Chowdan ng isa pang Win3 TR, kaya yun na po yung gamit natin ngayon. Ano ba yung masasabi ko dito sa sapatos na to? Nagamit ko na nga po ito sa mga recovery natin, easy run, at konting tempo run natin or threshold pace natin. Ang masasabi ko naman po na sa response, kasing pakiramdam nga siya ng foam ng Win3 TR na medyo dense, hindi siya sobrang lambot. Considering po na makapal yung stock height niya, hindi ito yung inaasahan nyo na sobrang lambot or sobrang pag inapakan mo, pakiramdam mo talagang komportable. Pero yung pagiging dense niya, enough para maging responsive yung sapatos. Ibig sabihin, kaya nitong mag-hold ng medyo mabibilis na pace. Ito po, nagamit ko, fastest tempo pace is around 420. Tingin ko kasarapan nito 420, 430 hanggang kulang 5 na pace para sa isang tempo run or threshold pace natin. At isa pa sa gusto ko rito is talaga yung wide base ng sapatos. Talagang masarap siyang i-landing dahil stable na stable po yung base ng sapatos. Another good points para dito sa sapatos na to dahil ito po gumamit na to ng QSAU na rubber outsole. Sa Win3 TR po kasi at yun sa DS2, ibang klaseng rubber po yung nakalagay doon. Mabilis pong maubos yung rubber outsole. Samantalang ito po, QSAU, ito na po yung CPU outsole na gamit nila sa mga plaid. Alam niyo naman po yung plaid, talagang sabi ko, indestructible yung outsole nun. Kahit ginamit ko nga po dito sa Baguio, yung plaid ko talagang wala pa rin po talagang halos bawas. Same dito po sa QSAU. Kulang-kulang 100 kilometro na po natakbo nito, pero tinan nyo naman po. Dito po ako pangkaraniwang nababawasan, pero wala pa po siya ng halos bawas ngayon. At sobrang kapit din po niya. Dahil unang gamit ko po dito, umuulan po doon sa bypass road. Doon ko rin po siya ginamit para sa isang threshold pace at makapit na makapit po. O, pag-usapan naman natin yung support ng sapatos. Simulan natin dito sa heel. Itong foam na to, makita nyo, itong dito sa midsole is nakaumbok siya. Actually, yung heel nyo, nakabaon pa ng konti dito sa side na to. Itong konting umbok na to, nakakatulong to sa suporta ng sapatos natin sa heel. O yun, medyo matigas din naman po yung heel support. Ito, padded po itong lugar na to. Yung tang, kasarapan po yung tang, semi-padded, hindi siya tumutusok sa paa, at hindi naman po siya sobrang kapal. Ang isang maganda po rito is meron siyang gusseted, semi-gusseted po siya. Ibig sabihin, meron siyang parang garter dun sa tang niya. Nakakatulong po yan para yung tang is manatiling naka-in place sa gitna. At syempre, support din po yun sa paan natin. Niyayakap niya yung paan natin para maging mas stable yung fit ng sapatos. Isa pang maganda rito is yung selling point. Ngayon po, pag naka-sale to, mabibili nyo to minsan 2,700, 2,900. Pero regular price, mga 3,000 plus po itong sapatos na to. Siguro pag-usapan natin yung minimal lang na improvement pa doon sa sapatos. Dahil nga po sa akin, siyempre, ito, para sa akin, dahil narrow fit po talaga ako. Tingnan nyo po itsura. Talaga pong kailangan mong hapitin ng mabuti yung sintas para maging maganda yung fit pag narrow foot ka na runner. Yan, ganyan po magiging itsura. At isa pa, siguro sabi nga kung itong sapatos na to gumaan ng mga around 220, siguro ang sarap nitong gamitin lalong-lalo na pag mga medyo mabibilis na pace. Pero dahil medyo mabigat po, around 250 grams, sabi ko, masarap siyang i-threshold sa may ikling distance lang. Pero yung sasabihin natin na around 16 kilometers, 20 kilometers, medyo mabigat na po sa binte yung sapatos na to. Dahil medyo mabigat po yung 250 grams para gamitin natin sa isang threshold run or tempo pace natin. O sino ba yung magbe-benefit dito sa sapatos na to? Para sa akin, yung mga medyo beginner runner natin na ayaw pang gumamit ng carbon plate. Meron po kasing mga gano'n na feeling nila is hindi pa sila ready gumamit sa mga carbon plate pero naghahanap sila ng sapatos na pwedeng ipang-race. Ito po yung sapatos na pwedeng yung pagpilian. Pwede nyo po itong laruin kahit sa half marathon, kahit po sa marathon, pwede po. Dahil niya po yung Win3 TR, nagamit ko po sa full marathon yon. Ito pong sapatos na ito, pwede po natin gamitin sa mga longer distance race natin. May bibigay po talaga nito yung support at yung comfort na hinahanap natin sa isang daily trainer na sapatos. Dito ko na po tatapusin yung initial review ko dito sa sapatos ng Chowdan TG 1.0. Kung nagustuhan nyo po, yung sapatos na ito, meron po dyang links dyan sa description box. At paki-like nyo po yung video, paki-share, comment po kung may tanong pa po kayo para dito sa sapatos na to. Muli po, maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo.